1,700 delegado ang inaasahang darating sa bansa para sa 7 araw na 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting na magsisimula bukas. Kasama rito ang 27 foreign ministers ng mga bansang kabilang sa ASEAN at dialogue partners nito. Ayon kay NCRPO Police Director Oscar Albayalde, nasa 13,000 uniform personnel at higit 1,000 tauhan ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang idineploy sa Parañaque, Pasay at Makati City. Ito ay upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lugar habang isinasagawa ang international event. The preparations have been made since last year. I think with all our efforts, we are very much ready to secure the leaders, yung mga ministers coming here. Wala namang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ang pulisya sa ASEAN. Subalit nakabantay ang PNP intelligence operative sa ilang miyembro umano ng Alex Boncayao Brigade na nagbalik Islam. Avoiding here is any incident, even outside the venue, like what happened before dun sa Quiapo. That's why we have this target hardening measures that we conduct all over Metro Manila. Inaasahang makibahagi si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ng 50th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Nakatakda rin itong harapin ang mga ASEAN Foreign Ministers na magka-courtesy call sa araw ng Sabado. Samantala, dahil sa kinakaharap na suliranin ng Pilipinas sa Marawi City, posibleng maging maigting na usapin din sa Foreign Ministers Meeting ang mga hakbang kontra terorismo at transnational crimes. Definitely, counterterrorism and countering violent extremism is high on the agenda of ASEAN. And we expect the ministers to have a fairly extensive discussion on the topic. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.